Our documentary tells the story of a single mom living in Zamboanga who's been raising her two kids on her own. As you walk inside into their neighborhood, you can tell that it's a bit rough around the edges and the street are very narrow. But despite the small size of their house, it's really cozy and it feels like home. Ilang taon na po kayo and ano po yung pangalan niyo? Ako 25 years old. Ilang taon po kayo nagkaanak? 22. 22. Yung ano po yung nangyari nung ba't po kayo naging single mom? Ano po yung reason? Well, nung sinabi ko sa kanya na buntis ako, bali, agad-agad, sabi niya hindi ko na siya ready. So, hindi ko na siya inano. Pinwera sa ganun. So wala po siyang like sustenta na binibigay ko. Once lang. Once lang talaga. So, 4 months yung baby. Ano po yung buhay nung, ano po yung like, yung buhay mo nung mag-isa mo lang ginagampanan yung anak mo? Mahirap. As in. First 1 year niya, bali, asa lang ako ng asa sa parents ko. Sila yung sa diapers, ganun. Well, diaper lang naman, hindi ko naman siya ginagata, sa akin naman siya nagdedede, ganun. Tapos nung na, 1 year na siya, nagtrabaho na. Ano po sa feeling kapag mag-isa nyo lang ginagampanan yung mga responsibilities pagdating po sa anak mo? Well, hindi ako totally solo sa kanya kasi nandun sila ni mama, ni papa, ganun. So, medyo hindi siya ganun kahirap like nung ibang mga single mom. Like, hirap na hirap kasi sila lang talaga. Sa akin is, bata pa kasi ako, tapos may parents naman ako. So, hindi talaga ganun kahirap. Kahit pa paano, nakakabili pa ako ng mga gusto ko sa sa sweldo ko, ganun. And ano, like, Sa baba. Ano po sa feeling iwan ka ng father nung anak mo? Ano po sa feeling mo? At first lang siya masakit. Oo. Kasi hindi kasi siya, hindi siya okay. Hindi siya okay kasi klaseng tao. So, parang alam mo yung day by day, matatanggap ko rin. Pag kami, nagsama kami, mas mahihirapan ako ganun. Advance, maging negative ka lang ganun. Ano mo po siya like, if pumayag po siya na, like, if sinabi niya po sa inyo na kaya niya kayo gampanan and nakikita niyo po na gano'n yung sitwasyon niya pagdating sa buhay, papayag po kayo na like magstay kayo together kahit na alam niyo po sa sarili niyo na hindi niya kaya. Pero like sinabi niya sa inyo na like papanagutan ka niya. Yes, okay sana. Okay sana as in feeling ko kaya ko lang din naman i-handle yung fight sa aming dalawa. Pero pag may tatay sana yung anak, so hindi mabigat sa gastusin din kung may partner. Okay sana. May partner na po siya ngayon? Yes. May anak na po siya? Buntis. Ano po sa feeling na like kaya niyang gampanan yung needs ng ibang babae na nabuntis na pero pagdating po sa hindi niya kaya? Well, yung sa kanya is no choice siya. Muslim yung babae. Feeling ko hindi niya love talaga yun as in. Nabuntis niya na talaga, tapos nagkataon Muslim, so yun, karma yun sa kanya. Tapos may trabaho na din kasi siya, nung kami, wala. So, parang, So like, paano niyo po nagampanan paano niyo po nasabay yung pag-aaral niyo po tapos meron buntis po kayo? Ano po sa feeling like? sa yung mga morning sickness, yun lang yung mahirap. Pero pag sa klase, pandemic. So, online class, walang problema. Ano po yung mga nagbago sa buhay niyo nung nagkaanak po kayo? Ang same pa. As in same pa. Yun lang, may bugoy, may papagalitan ka ganon. Pero yung sa like sa income, sa financial, same lang, walang nagbago. Ano po yung mga pinagdaanan niyo po para like ma-cope niyo yung mga malampasan niyo po yung mga pinagdadaanan niyo nung buntis kayo tapos wala yung father niya sa tabi niyo? Emotionally stable ako kasi negative ako kasing tao. So, think negative, para negative naman yung yung resulta, hindi na ako nasaktan. Sa financial, medyo nahirapan ako. Kasi, syempre, napapahirap, diba? Sa parents yung
may trabaho ako dati, tapos na nabuntis ako, walang asawa, so asa ako sa kanila ganun. Tapos yung may work na ako, mahirap kasi yung baby pa, syempre mag-overthink ka, ganun. Tapos pagod sa trabaho, kakatrabaho mo lang ulit, tapos nagpapadede ka pa, doble talaga yung trabaho, ganun. Yun yung mahirap na part. Sa sa physically, mahirap ganun. Ano po yung unang pumasok sa isip niyo nung nalaman niyo po na buntis kayo? Tapos, like, ano po yung mga naisip niyo? Sa akin is, bali, natakot ako sa parents ko. 7 months na nalaman buntis ako. Oh, as in, pero sobrang laki na ng tiyan ko. Sinabi ko mayoma. As in, ano na yung inisip ko. Bali, yun lang yun, yung takot ko sa parents ko. So, kaloka, as in. Ano po yung ma-advise niyo sa sarili niyo? Para sa sarili niyo. Yun lang. Continue ko lang yung pagka-negative ko. As in, bilib ako sa pagka-negative ko. Pero thank you po talaga sa bagay ng story niyo about sa pagiging single mom. Meron po kami ibigay pero hindi ko pa kayo alam. Kasi hindi po talaga lang po siya o ang Uy, sa time namin, hindi namin yun ginawa. As in, pakapara na talaga ng mukha. biggest lang po and eto po. Thank you po talaga. Thank you so po sa pagbahagi ng much. story niyo. Like, mga experience niyo po sa pagiging single mom. Thank you po Yes. talaga. Thank you. Bye-bye.